Minsan pumapasok sa isip ko kung bakit ako pumayag na maging side chick. Bakit nung una pa lang hindi ako umiwas kahit alam kong nasa akin ang mali. Sana mabigyan niyo po ako ng payo at pati na rin po ng inyong mga followers. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Adeline. December 2022 daw nung una silang nagkasama ni Jack. Nagsimula lang daw ang kanilang relasyon bilang tropa-tropa pero matagal na daw silang magkakilala. Pero nitong mga nakaraan lang daw sila naging close ni Jack at bago daw magpasko ay palagi na silang magkasama bilang magtropa. Sa tuwing nagkakaroon daw ng inuman ay doon sila natutulog sa isang bahay ng kanilang kaibigan. Tabi-tabi daw sila sa iisang higaan hanggang sa nung January ay nagsimula na daw silang magyakapan ni Jack sa tuwing natutulog sa bahay ng kanilang kaibigan. Pero itong si Jack ay meron na daw girlfriend na minsan lang nilang makasama dahil sa Maynila daw po nag-aaral. Hanggang sa madalas na daw po yung naging pag-uusap nilang dalawa ni Jack. Pagkagising pa lang daw kasi ni Jack ay tinatawagan niya na si Adeline hanggang sa gabi bago sila matulog ay nag-uusap pa rin. Habang tumatagal daw ay nahuhulog na ang loob ni Adeline dito kay Jack. Napaka-caring niya daw kasi at siya lang daw ang nakakaintindi sa ugali ni Adeline. Siya din daw po ang nagpapayo sa kanya ng realidad ng buhay. Sobrang sarap daw kausap ni Jack, may sense. February 2023 daw po nung umuwi si Jack galing sa trabaho. Yung trabaho daw po kasi ni Jack ay madalang lang siyang makauwi. Sinundo niya daw po si Adeline at doon sila natulog sa bahay nila Jack. Alam daw po ng mga magulang at kapatid ni Jack yung tungkol sa kanilang dalawa. Ilang beses na raw pong sinabihan ni Adeline etong si Jack na lumubay na silang dalawa dahil hindi na ito tama. Nakukonsensya na daw siya pero ayaw daw talagang pumayag ni Jack. Nararamdaman daw kasi ni Adeline na totoo ang pagmamahal sa kanya ni Jack. At one time daw may nagchat daw kay Adeline na isa niyang ex-boyfriend na gustong makipagbalikan pero hindi daw siya pumayag. Ang iniisip niya daw po kasi noon ay papaano na si Jack, mas masaya ako sa kanya. March 2023 daw po nandoon daw sa bahay nila Jack etong si Adeline at kinausap niya raw mabuti na itigil na nila yung kanilang relasyon. Umiyak daw po noon si Jack at nag-iyakan silang dalawa. Hindi raw po kasi madali ang kanyang pinasok, nasasaktan na daw siya at nakakapanakit na rin daw siya ng ibang tao. Sinabi din daw po sa kanya ni Jack na mahal kita Adeline kahit sa maling paraan natin ginagawa ito. Minsan daw po ay gumagala silang magkakaibigan at kasama yung tunay na girlfriend ni Jack. Pero pag may kasama daw silang iba ay deadma lang sila sa isa't isa na parang wala talagang something sa kanila. Hanggang sa dumating na daw po yung panahon na nalaman na ng ibang kaibigan nila yung tungkol sa kanilang relasyon. Nagsabihan naman daw po sila na tumigil na kasi mali naman daw talaga. Sinabi niya rin daw po yun ang paulit-ulit dito kay Jack pero ayaw po talagang pumayag na makipaghiwalay sa kanya. Hanggang sa umabot na daw po na nagkawatak-watak na ang kanilang pagkakaibigan. Nagkaroon daw po sila ng mga tampuhan at hindi na rin daw po gaanong nakakasama sa kanila si Adeline. April 2023 nung inaya daw po si Adeline ng isa sa kanyang mga kaibigan na uminom. Kasama daw po yung isa niyang kaibigan na nakatampuhan niya na at ang akala niya ay magkakaayos sila pero may binabalak pala silang iba. Dahil ang hindi alam ni Adeline ay niyaya din pala ng mga kaibigan niya yung totoong girlfriend ni Jack. At nung magkakasama na daw po silang lahat, yung isa sa mga kasama niya ay nag-open ng topic tungkol sa mga kabit. Tinanong daw po silang isa-isa ng kanyang kaibigan na paano kung niloko ka ng jowa mo. Nakaramdam daw po bigla si Adeline ng pagkailang at hindi na raw po siya komportable. Lumipas lang daw po yung isang araw ay ibinulgar na ng tatlo nilang kaibigan yung tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Jack. Sinabi daw po ito sa totoong girlfriend ni Jack pero ang alam daw nila ay tapos na ang kanilang relasyon. Yun daw po ang sinabi kasi ni Adeline at napaikot niya raw ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. At kahit nalaman na daw po nung totoong girlfriend ni Jack ay tuloy pa rin daw ang pag-uusap nilang dalawa ni Jack na parang walang nangyari. Parang hindi man lang daw sila na-booking hanggang sa kinuha na daw po nung totoong girlfriend ni Jack ang lahat ng social media accounts ni Jack. Hanggang sa hindi na raw po sila makapag-usap ng maayos ni Jack. Iniisip daw ni Adeline kung ayaw na daw ba talaga sa kanya o wala lang talaga siyang time. Sobrang nanibago daw kasi siya sa pangyayari dahil hindi naman daw ganun si Jack. Umuwi daw po si Jack sa bayan nila at tumawag daw sa kanya na pupuntahan siya at pumayag naman daw po si Adeline. Ilang beses na rin daw kasi siyang pinuntahan ni Jack sa bahay ng kanyang lola kahit na malayo. Minsan iniisip ko bakit ako pumayag na maging side chick? Na bakit nung una pa lang hindi na ako umiwas? Alam kong nasa akin ang mali. Sorry po kung hindi ganun kaganda yung way ng aking pagkukwento. Sana po mabasa niyo sulat ko at mabigyan niyo po ako ng advice. PS, Ate Say, na panaginipan ko po na chinat mo na daw ako at i-upload mo na yung story ko. Hanggang dito na lang Ate Charis. Para sa akin lang naman ite, siguro mag-isip-isip ka na kasi alam mo kung kayang lokohin ni Jack yung girlfriend niya, kayang-kaya niya rin niyang gawin sa'yo. Alam ko hindi deserve ni Jack na papiliin sa inyong dalawa kung ikaw ba o yung girlfriend niya. Pero kung dumating yung araw na maghiwalay na sila ng tuluyan at maging formal na ang inyong relasyon, yung ginagawa kasi
kasi ni Jack sa girlfriend niya, kaya niya rin niyang gawin sa'yo, kaya mag-isip kang mabuti. Sa pakikipaghiwalay naman kasi, kahit hindi siya pumayag, kung talagang ayaw mo na, wala naman siyang magagawa. Dahil hindi naman mabubuo yung isang relasyon na iisa lang yung may gusto. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya shoutout muna kay Alexa, Zien, Erika Isip at Jocelyn, Maria Elisa Ledesma, Joel Agondes Marquez. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!